May mga bagay talaga minsan dito sa Saudi Arabia na maraming dapat nating malaman katulad sa aming mga OFW dito sa Saudi Arabia. Maraming nagtatanong sa atin kung gaano na tayo katagal at kung gaano na tayo ano ang trabaho na bakit tayo nandito sa Saudi Arabia at kung ano na raw ang ating naipundar at kung ano na rin daw yung mga bagay na nakatulong sa ating pamumuhay bilang isang OFW. Matagal na rin tayo dito sa Saudi Arabia, dalawang dekada na rin. Tapos, alam nyo, mahirap talaga kung iisipin lang sa loob ng maraming panahon at maraming taon. Nung pumunta ako dito sa Saudi Arabia, nag-apply ako bilang isang cleaner o housekeeping. Nag-apply tayo sa Manila. Nag-aral muna ako ng TESDA. Bali yung TESDA na nakuha natin, nag-aral tayo sa isang private school. Yung private school na napag-aralan natin, accredited siya ng TESDA. Nagbayad tayo doon at doon tayo nakapag-aral ng halos magtatatlong buwan. Kasi pagkuha ng TESDA, may oras yun 78 hours yung binigay sa akin. So, hahati-hatiin yung 78 hours. Kung ilang linggo, ilang buwan, o aabutin ba ng 3, 4, 6 na buwan, ganon. Depende po yan sa hours sa kukunin natin. Kaya kumuha tayo ng training at nung makapagtapos tayo, naisipan na natin na magpunta sa abroad para makipagsapalaran bilang housekeeping. Yun ang una nating in-applyan. Dahil nga noong mga panahon noon, hindi pa naman talaga sikat ang massage, although may mga massage naman noon na parang katulad din sa mga barbershop, may nakalagay silang higaan o nakatago sa gilid. Hindi pa kasi siya noon uso mga panahon na nagtrabaho tayo. Walang-wala pa talaga. Yun yung umpisa. Kaya lang pinapasok tayo ng baladiya dahil nga bawal nga yung isang barbershop na may massage. Sa Bahrain kasi magkahalo ang barbershop at saka massage dito sa Saudi bawal. Kapag barbershop, barbershop lang. Yun yung pagkakataon na nagtrabaho tayo ng nag-umpisa. Nag-part-time lang ako noon. Noon uso kasi mga part-time, mga cleaner, mga on-call cleaner. Actually, may mga on-call cleaner naman noon. Kaya lang, after namin magtrabaho sa company. Pero nung after namin magtrabaho sa company, may tumatawag sa amin, grupo-grupo kami at sinasabihan kami na maglinis sa isang bahay. First time ko nakapaglinis na napakalaking bahay, kala mo mansyon. Siguro nasa 7 tao kami. Tapos ang bayad lang sa amin, 50 real lang bawat isa. Yun yung experience na hindi ko makakalimutan. At noong mga panahon na yun, meron ding mga barbershop na patago na meron silang 2 higaan, 3 higaan na nakatago sa likod. Tinatakpan lang nila ng kortina o ng decoration para hindi makita. Doon nagumpisa yon na magtrabaho ako ng massage. Kasi kapag marunong ka magmasahe, talagang okay naman. Kaya lang ng mga panahon na yon talagang talamak Hindi na siya maganda. Kumbaga, nagkalat na talaga. Ang ginagawa na lang namin, minsan patago kami, wala kaming sahod. Naranasan ko ng first time na nagmassage ako ng 500 real ang sahod kada buwan. 500 real, magkano lang yon, 'di ba? Pero nagsisikap kami noon, sariling pamasahe namin after ng duty namin. Kaya ang trabaho ko noon double talaga. Nagtatrabaho tayo na housekeeping sa mga opisyales, sa mga opisyal ng military. Halos ang dami nating nililinisan at dahil sa pakikisama natin sa mga opisyal, tinulungan nila ako na maging makapagtrabaho sa labas. Kumbaga pinapayagan ako. Basta papasok, alam nyo ba mga katito-katita, ako lang yung nakapagtrabaho na ang duty talaga namin is alas 7 ng umaga. Pero ako nakapag-duty ako na alas 4 ng madaling araw. Napunta ako doon sa opisina, sa pinaka main door, main gate. Bawal ang pumasok doon kapag outsider ka. Dahil nga mataas tayo sa opisyal na nililinisan natin, malaking opisyal yung nililinisan natin ng mga opisina, nagkaroon ako ng authorization na makapunta at after nun, simula 4 o'clock hanggang alas 8, alas 9 ng umaga, nagtatrabaho na ako sa labas para mag full time. Yun yung mga karanasan natin na hindi ko talaga makakalimutan. Tapos hanggang sa dumating yung time na bawal na yung mga part-time, kaya napilitan ako magpa-transfer. Ayaw rin ng company namin na lumipat ako. Kailangan talaga mag-exit ako after ng contract. Pero dahil nga malakas tayo sa pinaka-official,
kumbaga sa general, brigadier general, mataas talaga yung rango niya. Tinawagan niya yung agency, yung company namin na bigyan ako ng transfer. Kaya pinayagan ako makapag-transfer, nag-umpisa ako mag-transfer doon sa massage. Pero kahit nag-transfer ako doon, matagal din akong part-timer sa kanila, almost 10 years. Kaya nung makalipat ako doon at dumating yung time na matagal na panahon, halos nasanay na talaga tayo, natuto tayong mag-massage. Kasi doon naman na napopokus yung ano natin yung pagsasanay. Kasi kapag mahal talaga natin ang trabaho at gusto natin kumita, talagang nakapokus tayo sa mga ganong klase ng trabaho. Alam nyo mga katito-katita, marami pa akong gustong ikwento. Ikukwento ko sa inyo yung mga pangyayari, kung ano yung ginawa natin, paano tayo nakapagpundar ng bahay, paano tayo nakapag-ipon ng pera, paano tayo kumita ng maayos para makapagpagawa tayo ng bahay at makapagpundar. Alam nyo, napakahirap bilang isang OFW, lalo na yung mga nagtatrabaho sa massage. Kung talagang nakapokus ka at mahal mo yung ginagawa mo, wag mo lang haluan ng mga ibang klaseng bagay para maging maayos ka, maganda at hindi mo naman kailangan talaga tumakas para lang lumipat sa gusto mong pasukan, hindi na yung kailangan. Ang kailangan mo, yung talagang focus ka lang kung ano yung goal na gusto mong gawin at kung kailangan na mag-adjust ka ng oras, gagawin mo. Kasi minsan yung oras natin sa trabaho sa company, 8 oras. After nun, kailangan mo magtrabaho sa labas, 12 oras, mas mahaba. Kaya lang, mas malaki din ang kita. Kaya abangan nyo yun sa susunod na kwento natin kung paano tayo nagtrabaho na bilang isang massage therapy. Kukwento ko sa inyo saan nagsimula at ano yung mga naipundar natin. Maraming salamat. God bless you all guys. Saway pagpalain kayo ng Diyos. Sunod-sunod lang, antabay lang kayo. Tamang gabay at pakishare lang po. Salamat. God bless you all. Bye.